Hello, what's up? This is Cotton back again for another video. So, pag-uusapan natin ngayon is the Infinix Zero 5G. So, ready ka na bang i-set ang expectations mo? Well, sorry to say, pero magiging honest tayo dito sa video na to. So, baka iba sa inyo madismaya and iba sa inyo ma-excite. Malalaman nyo yan. So, unang-una, siyempre sa price, magkano ko siya nabili? Nabili ko siya nung mismong live sila and in-announce nila si Infinix Zero 5G 2023, December 12. So, nabili ko po siya ng 10,998. So, bali ang binayaran ko is 11,038 pesos. Pero, last I heard, ang magiging final price niya is around 11,600 or 12,000. Sabi 12,000 daw eh. Pero yun nga, malamang itong price ang makuha nyo pagka in-order nyo siya ngayon. So, basically, nakatipid ako ng mga around 500 pesos, kulang-kulang. Yeah. Worth it ba si Infinix Zero 5G 2023 sa kanyang price? Ito ang sasabihin ko mamaya kung worth it siya sa akin. Okay? So, una, specs. This is running on Android 12 XOS 12. Yes, ang pinaka baggy na Android. Hindi dapat ginawa ng Android 13, mas stable na doon. Pero currently, this is Android 12. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo kung anong epekto ng Android 12, XOS 12, sa Dimensity 1080, 6 nanometer, okay? So, mamaya yan. Abangan nyo yan. I got the 8GB, 256GB variant, okay? At least nasa UFS 3.0 siguro ito. Mabilis naman eh. So, UFS po ang kanyang storage memory. 6.78-inch ang IPS LCD Full HD Plus 120Hz. 120Hz screen refresh rate. 500 nits nga lang yung brightness na. So, makikita naman siya kahit tanghalin tapat pero hindi ganun ka liwanag yung screen. Post yun na lang kung gusto nyo pang basahin kasi hihimay-himayin natin yung specs na yan, okay? So, start tayo agad. Sa design, I must say, aminin ko talaga, maganda ang design na to. Maganda gumawa talaga si Infinix. Maganda rito kasi hindi siya yung parang may kung mapapansin nyo dito sa camera, nagfo-flow talaga yung hugis. Which means, kapag nadumihan, hindi siya yung sumisingit sa mga kanto-kanto. Like, dito sa iPhone, na kapag nadumihan, yan, yung kanto-kanto dyan sa camera, sa gilid-gilid nung lente, yan, ang hirap linisin ng konti. So, anin mo pa. Dito, pagka nagdumi, madaling linisin. And maganda talaga yung design. Plus, the leather feel na back, maganda, hindi siya fingerprint magnet, of course, kasi parang leather nga siya. I believe, baka nga leather nga talaga to eh. Sabi kasi dun, leather talaga. Pero yun naman ang feel. So, masarap po siya sa kamay. Hindi siya masakit. Hindi siya walang kanto-kanto. Hindi siya makanto. So, good po yung build. And sakto lang din ang bigat. Hindi siya yung mabigat talaga na parang may hawak ka na Poco X4 GT. Mas mabigat yung Poco X4 GT eh. This one, hindi ganun kabigat. Tama lang yung bigat. Tapos, dumagdag pa na napakanipis nga po niya. So, maganda talaga ang design. And tingnan nyo naman yung detail na to. Yes, di ba? Orange. Tapos dito may pagka-bronze na ang paligid. So nakaikot po yan. Maganda po. Sa taas, nandun nga yung noise cancellation. Sa kaliwa, SIM tray. Dual SIM po yan. Plus dedicated na micro SD card slot. Good. Supported po niyan 5G ha. And then dito, USB Type-C, main microphone, audio headphone jack, and the speaker. Single speaker lang po ito. So, sadly, wala siyang speaker talaga dito sa taas. Sa kanan, yung fingerprint na power button na rin and the volume rocker button. Okay? So, yan po ang design. Maganda. Maganda ko sa maganda. Wala tayong doon. Hindi ko mapupulaan to kasi isa to sa mga pinakamaganda nakita ko na ginawa ni Infinix. Okay, now, let's go sa display. So, sa display, makikita nyo naman meron siyang punch hole na camera butas doon. Okay lang din naman yan, pero kung ako masusunod, actually, mas gusto ko sa gilid na lang doon eh. Kasi para pag naglalaro ka, hindi mo masyadong pansinin yun eh. Tsaka pag nanonood ka, nasa gilid naman eh. Pero yun nga, nandun sa gitna, majority ng mga phone, even this one, and most of the phones, sa gitna talaga eh. So, accept na lang natin yung trend. Yan yung trend eh. So, nasa gitna, okay naman. This, by the way, is Full HD+. Okay? Full HD+, mind you, with 120Hz screen refresh rate. Supported po niya ang L1 security, Widevine level 1. That means Full HD Plus po. Full HD po ang Netflix na mapapanood nyo. Netflix na video, Full HD Plus. So, mamamaximize nyo talaga ang experience dito. Yun nga lang, pagdating sa touch, supported niya lang po ay hanggang 5. Kita ko na lang din sa inyo. So, 10. Ang kaya niya lang i-support ay hanggang 5 touch. So sadly, hindi siya pang maramihang daliri. Pero sino ba naman ang naglalaro na 10 ang daliri? Pero
sa mga, I don't know, kung sa mga taong gumagamit ng hanggang 10 daliri sa screen at yung app or game na ginagamit nila ay supported ang 10 daliri sa screen, pues madidismaya kayo na 5 lang nandito. 5 lang kaya niyang i-support. Okay? Ngayon, sa sound, supported niya lang po is single speaker. Ito lang po, sa baba lang. Overall, maganda yung highs at saka mids niya, pero sa lows at saka sa bass, medyo minimal masyado, hindi mo masyado ma-appreciate. Pero pagdating naman sa loudness, okay naman, hindi na masama. Kung gusto niyo marinig, parinig ko na lang din. So, yun. Basically, ganon. Kung makikinig kayo sa kanyang speaker. Pwede na. May loudness naman, malinaw naman. Yun nga lang, wala lang talagang bass. Walang ganun eh. Walang Sa connectivity, this is a 5G smartphone. So, supported po niyang 5G. Kung may 5G sa area nyo, I'm happy for you kasi mas ma-enjoy nyo to. Pero dito sa area namin, may 5G nga pero mas malakas pa rin ang 4G and LTE. So, basically, hindi ko nagagamit dito ang 5G. Mas preferred ko na lang gamitin ng LTE. Baka ganun din sa area nyo, try nyo muna. Pero at least, future-proof na po siya sa 5G. In case lang naman na umabot pa to ng 5 years to 10 years sa poder nyo. Okay? Isa pa sa magandang feature niya is supported po niya ang Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, plus may support po siya sa Wi-Fi 6, which means mas maganda ang bato niya ng internet kung yung modem o router na gagamitin nyo, i-connect nyo sa isang router na meron ding Wi-Fi 6. Okay? Mas maganda ang latency at possible na mas mababa rin ang ping. So, may Wi-Fi 6 support siya. So, kung ang router nyo may Wi-Fi 6 support din, magkakasundo po sila dyan. Sa GPS naman, accuracy niya, hindi ako masyadong believe sa accuracy niya kasi ginagamit ko siya sa aking pagra-ride. Tingin ko ang accuracy niya is around 8 to 10 meters. So, mas mababa siya compared sa dapat na standard na around 5 meters na accuracy. So, 8 to 10 meters, so medyo asiwa. Pero hindi naman siya masama. Makakarating ka pa rin naman sa pupuntahan mo. It's just that yung accuracy niya is masyado lang malaki. Ang gap, which is 8 to 10 meters. So, malayo po yun. 8 to 10 meters na yun. Ipa-point out niya ang inyong location. Meron siyang FM radio din, in case na nakikinig pa kayo sa FM radio ngayon sa panahon na to. At, of course, the USB Type-C 2.0 lang po siya. So, wala siyang display support, data lang, at saka charging. Okay? Now, for the camera. Eto, dito siguro ko may sasabihin magaganda talaga sa camera niya. Kung napapansin nyo, sa mga unang mga features niya, hindi masyado average or hindi masyadong goods. But the camera, this one, nagsishine siya dito. Sa camera po is great yung mga kanyang nakukuhang picture. Okay? Para sa kanyang presyo, good siya. Tama siya sa presyo niya na around 11,000 pesos. Ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is sa night mode. Since tawag niya sa kanyang night mode ay super night mode, syempre doon ko siya tinest. And tignan nyo na lang yung mga pictures. Ang gaganda ng kuha. Para akong gumamit ng night sight sa Google. Okay, hindi man ganun ka night sight, pero look at that, napakaganda naman oh. Meron din namang tinatawag na dynamic range eh. Maganda yung coloring, hindi maputla, okay? At napapaliwanag niya yung mga ibang parts na gusto mong makita. So basically, maganda yung night mode nyo. Yan, obviously, kitang-kita nyo naman dyan. So sa night mode po siya nagsashine. Ang camera po kasi niya is 50 megapixel with 1.6 aperture. So maganda talaga ang kanyang hakot ng liwanag even sa gabi. Maganda pong gamitin to sa gabi yung kanyang pictures. Gamitin niyo yung super night mode. Solid na solid. Sa video recording, sa main camera niya na 50 megapixel, supported niya hanggang 4K at 30 fps. Meron siyang electronic image stabilization support, yun nga yung software-based na image stabilization, pero mas ma-appreciate mo yun sa 1080p at 30 fps lang. Pag umakyat ka ng 1080p at 60 and 4K at 30, medyo hindi mo naramdam yung electronic image stabilization niya. So, sa 1080p at 30 fps, kung gusto mo medyo smooth, habang naglalakad ka ang kuha,
Pwede naman siya. Okay? Yung dalawang natitirang camera yan, yung 2 megapixel na macro and 2 megapixel depth sensor, hindi ko na yan i-discuss kasi basura naman yung dalawang yan. Dito lang tayo sa 50 megapixel. Sa front camera naman tayo, meron siyang 16 megapixel sa front camera at decent din ang mga kuha siya. Mga shots niya, goods, hindi masyadong aggressive yung beautification, so pwede na, mas malapit sa realistic yung kuha niya in terms of front camera selfies. Pwede na. Mapapansin nyo nga lang, hindi nga lang ganun ka-perfect yung kanyang bokeh effect sa portrait mode. So, pero hindi naman siya basura. Okay lang. Medyo napansin ko lang yung ganun. Parang nitpicking na lang naman na yan. Overall, good yung nakukuha niyang images and videos. Hello, what's up, this is Scotman. Back again for another video. Actually, tinatest ko lang yung front camera niya. So, nasa room light lang tayo. Yun lang ilaw. So, ayan, may ilaw din dito. So, basically dalawa. Pero hindi naman siguro nakaka-apekto. Maliit na yan. So, yun. Kamusta ang quality? Pansin ko medyo may konting noisy na. Parang may buha-buhangin. So, may pagka-noisy siya. Kamusta yung audio? Okay ba yung audio? This is, by the way, 1080p at 30 fps. Okay ba? Ito naman, hindi ko sure kung nasa gitna ako pero tinatry ko lang to. So ito yung kanyang rear camera, 50 megapixel. Kamusta yung quality? Kamusta yung... Hindi ko nakikita eh. So obviously kasi rear camera ito. Kamusta naman yung audio? Okay ba? So may EIS daw siya. So uga natin ng konti. Kamusta? Kita-kita ba yung uga? Uga ng konti. So tinatas ko lang yung EIS. Kamusta yung quality niya? Again, this is room light lang. That's LED na yellow light. Yun lang. Kamusta quality? Kayo na mag-decide kung okay ba sa inyo yung kanya. Sa low light ito basically, wala tayo sa well lit area. Low light ito kasi nasa ano lang tayo, bumbilya lang. Okay? Focus. 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 Kamusta ang paning? May naiiwan bang image? Good yung dynamic range, crisp yung details, both rear and selfie camera. Okay na okay siya doon. Okay? Ngayon, nasabi ko na yung magandang part. Balik tayo sa pangit na mga features niya. Ang kanyang battery. Okay. Yes. Sadly, sa mga nagpapangit sa smartphone na to, sa experience ko at least, is yung battery. Why? Well, sa PC Mark niya, ang nakuha niya lang ay 7 hours and 36 minutes. That's bad. In fairness naman sa kay Infinix Zero 5G 2023, sinagad ko naman kasi yung volume, sinagad ko yung brightness, plus naka-open ng mobile data and Wi-Fi. So, basically, nakasagad talaga siya. Hindi siya naka-baby. Sagad lahat. So, yun nga lang, that's 7 hours and 36 minutes. That means, during gaming, nakikita nyo, ginamit ko siya, nag-start ako ng 100%. Sa 3 hours, mahigit ko siyang nilalaro. Nasa 70% mahigit ang nakonsumo. So, hindi siya maganda sa gaming sa pagdating sa battery endurance. So, yun lang napansin ko. At least itong unit ko ha. I'm not sure sa mga unit nyo, pero sinasabi ko lang naman yung experience ko. So, hindi maganda yung kanyang battery endurance or yung kanyang optimization siguro sa software. Again, siguro, doon nga kaya kumakagat talaga ng malaki si Android 12. Pangit talaga ang Android 12 pagdating sa battery optimization. Kaya sana, magmadali na si Infinix na umakyat sa Android 13. And I'm not really expecting na makakakyat to sa Android 13. Meron na bang smartphone si Infinix na nagpadala siya ng Android upgrade? Usually kasi Android update lang ang pinapadala ni Infinix, di ba? Real talk, di ba? So, anyway, kung meron kayong alam na hindi ko alam na meron palang smartphones Infinix na nakatanggap ng from Android 11 naging Android 12 or Android 12 naging Android 13, pakisabi na lang sa comment section. Matutuwa po akong masabihan ng mali ako kung meron nga talagang ganon si Infinix na nagpapadala pa siya ng software upgrade. Pero ang alam ko, software updates lang ang mga pinapadala ni Infinix. That means, this Android 12 na Infinix Zero 5G 2023, malamang hindi ito makatikim ng Android 13. Which is sana, mas magiging maganda sana ang performance nito kung magkaka-Android 13 ito. Okay? So, yun lang naman. Sa charging, meron po siyang 33 watts na charger. Okay? Yung 33 watts na yon, kaya niya mag-charge ng 25% to 100% in 1 hour and 50 minutes. Yeah, medyo mahaba, matagal-tagal na hintayan, but yun yung kaya niya. So, I don't know why. Ngayon, punta naman tayo sa performance. So, sa mga naniniwala sa Antutu score, ang Antutu score po niya is 493,000. So, almost 500. Okay, good.
Okay? So, I hope masaya na kayo dyan. Pero, sa performance, ito yung experience ko naman. Sa PUBG Mobile, kaya niya mag-max hanggang HDR and ultra frame rates. Okay, di ba? Okay naman, goods, di ba? Kaso nga lang, may mga panakanakang frame drops ako na encounter. So, hindi ko masabing super good, super smooth. Pero pwede na, playable naman. Call of Duty Mobile, kaya niya max out sa high graphics and very high lang frame rates, and in fairness, nag-work ang gyro. So maganda po ang gyro niya, gyro control. Tinest ko, ayan, makikita niyo sa screen. So nagagamit ko yung gyro niya. Okay, maganda po ang gyro nito. Solid. Sa ML naman, kaya niya mag-max out hanggang ultra graphics and ultra refresh rate. Alright, sa matutuwa mga ML player dito. Yes, okay po sa ML player ito. Pero I wouldn't recommend na i-ultra graphics nyo the whole time. Kung gamer kayo at gusto nyo ma-experience na smooth all the time, wag nyo i-ultra yung graphics, yung ultra refresh rate na lang siguro. Ilagay nyo lang sa very high yung graphics para mas matagal, tsaka hindi siya agad malobat. Yun nga, sabi ko sa inyo, may issues sa battery eh. Hindi siya ganun kakunat sa battery, okay? Sa Genshin Impact, basically, kaya lang niya hanggang low settings, pero pwede nyo laruin ng konti, i-tweak nyo ng konti ng papuntang medium settings, pero konti lang, huwag nyo ilahat i-medium. Pwede naman na, yun nga lang, makakaranas kayo ng panakanakang frame drops kapag inakit-akit nyo ng konti sa medium settings, okay? So, yun yung Genshin Impact. In fairness naman, decent, sobrang decent po ang kanyang cooling system, okay? Cooling system niya, pinakamataas na naranasan ko during gameplay na tinetest ko siya, binubugbog ko siya sa gaming, is hanggang 43 degrees Celsius. And nangyari lang yon sa Genshin Impact. Most of the time, sa Call of Duty Mobile and Mobile Legends and PUBG, naglalaro lang ng 40 degrees Celsius, 41 degrees Celsius, pinakamainit na yun. So, goods po ang kanyang cooling system. Not bad para kay Dimensity 1080. So, yun nga eh. Dapat nga talaga hindi siya ginawang Android 12. Dapat ginawa itong Android 13. Mas optimized doon at mas okay yung battery life sa Android 13. So, overall verdict. Okay, verdict na tayo. Ano ang masasabi ko? So, Infinix Zero 5G 2023, good na rin naman siya kung pag-uusapan natin yung camera niya. Okay? The camera, the performance, okay na rin. Good na din. Kaso nga lang, yun nga lang, may mga konti siyang pumalya ng konti. So, I don't know kung paano nyo siya i-evaluate sa sarili nyong budget. Pero, personally, hindi ko siya mai-recommend sa 11,500 pesos. Siguro, more like 10,000. 9,000 to 10,000 pesos. Tingin ko, yun ang pinaka-reasonable price niya base sa pinapakita niyang performance and optimization sa battery. Mga 10,000 pesos to be safe. Pero 11,500. Dagdagan na lang ng konti. X4 GT na lang. Mag-Poco X4 GT ka na lang kung gaganito ka. Kasi ang X4 GT nakuha ko ng around 13,000 yata. Kung makukuha nyo ng around 13,000 ng Poco X4 GT, mas better po yun. Talagang yun, pang gaming ang chipset. Mas maganda ang build. Hindi, actually maganda naman ang build nito. Mas maganda yung battery. Yung battery lang. Battery optimization. Makikita nyo yung full review ko noon soon. Mas gusto ko yun kaysa dito. So, kung ako papipiliin, mas i-recommend ko sa inyo ang X4 GT kaysa rito. This is not worth sa akin. Para sa akin lang naman, hindi worth it sa 11,500 ito. More on 10,000 siguro to. Mas okay sa 10,000 to. Ganda naman yung camera niya. So, yun ang aking full review. Ikaw, ano sa tingin mo? Sulit ba to sa price niya? Sulit ba yung specs niya? Yung pinapakita niya? Pakisabi nga sa comment section kung anong opinion nyo. Kasi gusto ko rin malaman kung kahit pa paano nagkakaroon tayo ng similarity sa wavelength ng pagpipili ng smartphone. Kasi sa akin, no, not really. Anyway, kayo naman yun. Kayo nang bibili. Kung gusto nyo bilhin to, yun, available po siya sa Lazada. Sa Lazada ko po siya binili, mismong Infinix flagship store, ha. Huwag po kayong bibili sa ibang store. Bago kayo bumili, tingnan nyo muna kung anong store yung binibilan nyo. Flagship store ng Infinix po, available ito para alam nyong legit na item ang makarating sa inyo. Okay, mas safe doon. Okay, unless na lang kung nanakawin ng riders. Pero wala naman siguro ng riders sa inyo na magnanakaw. And sa amin, dito sa area namin, mga honest at least ang mga riders. Ewan ko lang sa area ng iba. Okay? So, ayun. Wala lang. Napansin ko lang sa Facebook, may mga nauuso na kasi na may mga riders na kinukulimbat ang mga items eh. And I'm thankful na mga riders namin dito sa area is mga matitino.
Thank you Lazada riders and Shopee riders dito sa area namin. Okay? So yan, kung nagustuhan nyo yung ganitong review, I hope naging helpful ito sa pag-decision nyo kung bibili nyo ba talaga to o hindi. Nasa sa inyo na po yan. Don't forget to subscribe, like, and share. Ngayon, kung interesado kayo rito, ibebenta ko to sa aking Shopee store. Siyempre, sa mas mababa ng konting price, konti lang, kasi binili ko to, hindi to bigay. So, babawasan ko lang ng konti, mapapasa inyo na ito sa halagang surprise na lang. Ipopost ko na lang sa Facebook page. Paunahan na lang po sa Facebook page. Kapag ipinost ko na yung link, kayo na ang magdesisyon gusto nyo bilhin. So, Infinix 05G 2023, worth it ba sa'yo? I'll talk to you again soon.